Welcome to Donmar TV News Channel. Pasok! Kung hindi raw tatakbo si Vice President Leni Robredo sa eleksyon 2022, saka lang daw tatakbo. Alam mo, wala akong biro Nung napanood ko to, grabe ho yung tawa ko. Feeling ko narinig ako hanggang dun sa kanto Seryoso ba to? It's a prank ko. Ano ba ito? Ano ba to? Bakit dumadami na yung katulad ni Dr. Quack-Quack? Sa pagkapresidente, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Yan daw ang kondisyon ng dating senador matapos makapanayam ng grupong Isang Bayan. Dali! Baka maidura ko yung tubig. Siya ba ang nagbigay ng kondisyon Ang lakas din ng apog mo, Brad. Nagbigay ka ba talaga ng kondisyon? Pag hindi ako, Pag hindi tatakbo si Madam, ako, takbo ako, Nagbigay ka ba? Pambira ka naman, Trillanes. Ang kapal na mukha mo. Jesus, Ginoo. Matatandaang binanggit ng grupong Isang Bayan ang pangalan ni Trillanes sa listahan nila ng mga posibleng suportahan sa eleksyon 2022. Wala pa pong pahayag kaugnay nito si Robredo. Dati nang Feeling ko tumatawa si Robredo Sa tingin ko Feeling ko lang. Ano ba ito si Trillanes? Talagang ginajudge na ako? Pag hindi ako tatakbo ka talaga? Ako nga sinusuka na ng Feeling ko lang naman nasa isip niya yun. Ako nga sinusuka na ng taong bayan, ikaw pa kaya? Pambira ka naman, Trillanes Sabi ko nga sa'yo, Trillanes, tumakbo ka ng barangay captain, baka hindi ka pa manalo Presidente pa talaga. Baka, Brad, iba, ganito yung level mo, Brad. Inom mo na yan, inom mo na. O itigil mo na yan kung ano man yan. Please, itigil mo na kung ano man yan, parang awa mo na. Iba iba talaga ang tama. Ikaw naman, Brad, ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Sabi ng Vice Presidente na hindi niya isinasara ang kanyang pinto sa eleksyon 2022. Pero mas inuuna raw niya ngayon ang pagtugon sa kanyang tungkulin sa gitna ng pandemya. Tulong si Robredo, inuuna ko muna ang tungkulin ko bilang sa pagdugon sa... Te, wala kang tungkulin. Alam mo ba yon, te? Sa totoo lang, wala kang tungkulin. Basahin mo yung konstitusyon natin. Ano tungkulin mo? Spare tire ka lang, umupo ka lang dyan, make sure you're safe para if something happen to the president, ikaw ang kapalit. Yan ang tungkulin mo, madam. Kala mo naman, napaka-importante ng tungkulin. Hindi, gagawin ko yung tungkulin ko. Ano tungkulin mo? Asan ang tungkulin mo, te? Pambira ka naman. Pinagbubula mo kami lahat, Sa totoo lang, siguro na mo problema na yung yung isang sambayot ba yun? Yung isang bayot. Siguro na mo problema na yung mga isang bayot, Kasi isipin nila, sino ba talagang kandidato natin? Ang gulo. Wala talaga tayong kandidato. Parang awa nyo na. Ano ba nangyari sa atin? Kandidato natin, Robredo. Sa ratings na hindi nga laging kulelat Nakalamang lang to si Robredo nung pumasok si Velasco. Nakita niyo yung ratings, di ba? Noon kulelat yan nung pumasok si Velasco na kulelat, ikaw napasok. Minsan natatawa na ako sa sarili ko para akong si Raulo. Pero pag naisip ko si Trillanes, abay matino pa rin ako kung kukumpara sa kanya. Mga sir, mga ma'am, kung ikukumpara naman kay Trillanes, napakatino ko pa rin. Tandaan nyo yan. Kung kukumpara nyo ako doon. Sa totoo lang, pag yan ganito na lang, pag tumakbo si Trillanes, pwede bang tumakbo rin akong presidente pero kaming dalawa lang maglaban? Hindi, ibang eleksyon yung sa amin Hiwalay yung sa amin, may sarili kami. Tapos iba yung sa presidente talaga ng Pilipinas. Yung sa amin, presidente ng asosasyon, pwede na. Para magkaalaman lang. Bihira naman itong Trillanes na ito. May isa akong nakitang mayor na natuwa ako. Ito, hindi ito kaalyado ni Pangulo pero natuwa ako. Isang mayor na ito. At dahil hindi ho ako bias, this time pupurihin ko siya. Sabi ko nga, I'm starting to like this mayor. Ito. Si Vico Soto. Bakit? Pansinin nyo yung komento niya. Ang komento niya, our public and private hospital are near capacity again. Feels like 2020 again in terms of the hospital.
let's all do our part. If you can stay at home, stay home. If you have extra money, ordering foods goods for delivery helps the economy while you stay safe. Anong ibig sabihin? At nawala yan. Sa madaling salita ho, ito si Vico Sotto, hindi niya sinisi yung national government. Sa totoo lang, ang dalihong sakyan eh. Lalo na ngayon, kung wari ikaw ay oposisyon ka, sasakyan mo eh. Di ba yun nga sa PDP, si Ron Monsayak eh. Talagang ginamit pa yung mga sitwasyon na ganito, pandemya, ganyan-ganyan, bakit tarpaulin ang kumakalat, yung mga ganyan pautot ng mga politiko. Yung typical na politiko na babanatan ng gobyerno para lang sa magandang pakinggan ng mga class C and D na botante, di ba? Buti pa ito si Vico. Honestly, nagustuhan ko isagot ni Vico dito. Bakit? Hindi niya sinisi tao. Hindi, wala siya sinisi. Let's all do our part. Stay at home if you can. Stay at home if you can order para matulungan ng ekonomiya. This is what I want. Honestly, at ganito yung gusto ko. Hindi yung may pandemya tayo, balik na tayo sa dati tapos dahil lang gobyerno walang ginagawa, buwagin na ang IATF. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo tandaan niyo ito. Excuse me muna, Mayor. Tandaan niyo panahon na ngayon ng laglagan. Panahon na ngayon na makikita mo ang kulay ng mga politiko. Dati kampi-kampi pa yan. Naalala niyo si Lacson? Naalala niyo si Sotto? Mga sip-sip yan dati. Sa totoo lang, pinupuri lagi ni Sotto yan si Pangulong Duterte para makuha niya yung mga Duterte supporter. Si Lacson ganun din, sip-sip din yan, di ba? May sinabi pa nga, sabi niya pa, if there's qualified president, si Mayor Sara Duterte, naalala niyo nun? Ganyan yung mga yan para, maano sila ng mga, alam nila mataas ang rating ng Pangulo so sisip-sip sila ngayon. Di ba? Kaya ngayon, isipin nyo to, naglalaglaga na ho talaga. Tingnan nyo. Kung maalala nyo, isa pa si Madam Amy Madam Amy, naalala nyo nung nagkaroon ng Tapang at Malasakit movement dito sa Taguig? Nandun siya, talagang pumunta pa siya para kay Mayor Sara Duterte. Nandun din. Ang head pa nung time na yun magkabati pa si Mayor Sara at sila Cayetano nun. Silang namumuno nung Tapang at Malasakit na yun. Nandun pa si Madam Amy, talagang suporta pa siya. Ngayon, ano na? Ito, papakita ko na sa inyo Ito na ang tinatawag nating laglagan season. Ano ba talaga? Hinong-hino na tayo sa kanila. For me, sobra ang kanilang, ano ba tawag doon? Yung utak lockdown ba? Sobra yung arrest, yung para sa mga tao. Kulang sa medical, sa science, sa testing, higit sa lahat, asan yung bakuna? Alam mo yun, parang dati grabe ang suporta, nakakairita. Sa totoo lang, nakakainis. Sobrang, sabi ko nga, ano nangyayari dito sa mga to? Dati grabe kayo sumipsip kay Pangulong Duterte. Sinipsipan nyo lahat ng Duterte supporter. Kinaibigan nyo lahat ng Duterte vloggers. Tapos ngayon, grabe na kayo bumanat ng, alam mo yun, kasi alam nila na talagang alam nila na after 2022 wala na si Pangulong Duterte sa poder. And they are taking their chances na sila yung mapwesto. Mamaya papatunayan ko sa inyo kung paano mangyayari yun. Hindi naman po siguro kasalanan ng IATF na nag-mutate itong mga virus sa pamamaraan na mas nakakahawa sila. Kaya wala raw basihan para buwagin ng IATF. Pag binuwag mong IATF, it's as if bubuwagin mo yung buong gobyerno. We're using the best talents and minds that we have in the entire government machinery para labanan nga po itong COVID-19. Alam niyo po, inaaral po yan. Ako, honestly kung tanungin niyo ako sa DOH at FDA, meron talagang pagkukulang. Meron. Pero para sabihin mong buwagin, the IATF consists of everyone in the cabinet. Can't you see? Everyone, almost everyone. Okay? Yung pinakamahalaga. Nandyan ng economic team. Diba? Kaya nga nandyan din ng DOH. Nandyan sila Galvez. Nandyan sila
it's almost, if not all, okay? Na entire na nakafocus ngayon ng government, bubuwagin mo because someone is stupid? Sabihin na natin, sige, let's put it this way. Let's put it this, ganito kalala. Ganito na kalala. Si Secretary Duque, sablay. FDA, sablay. Why would you ask for the entire IATF na matanggal? Kung yun lang naman daw pala sablay, bakit di mo na lang sabihan yung dalawa? O kaya yun ang ipatanggal, yun ang ipagdidiinan ninyo. Baka kampihan pa kayo ng tao.